Plano ng Department of Agriculture na bumuo na ng komite na tututok para solusyonan ang epekto ng El Nino sa ilang probinsya. Kamakailan kabilang ang ating mga opisyal sa mga dumalo sa UN Convention sa Turkey kung saan tinalakay ang issue ng land degradation. Narito po ang report. Tigang ang lupa sa San Francisco, Agusan del Sur, ang mga pananim na palay at mais nalalanta. Ilang buwan na ngang di umuulan, kulang pa sa irigasyon. Ang mahaba at tumitinding tagtuyot, isa lang daw sa mga epekto ng climate change. Ayon sa Pag-asa, posible pang tumindi ang El Nino mula sa huling quarter ng taon hanggang sa unang quarter ng 2016. Umabot na rin sa higit 100,000 hektarya ng lupa ang apektado ng El Nino mula Setyembre noong nakaraang taon hanggang Agosto ngayong taon. Sa nakaraang United Nations Convention sa Ankara, Turkey, tinalakay ng mga lider mula sa 195 na bansa ang issue ng land degradation at desertification. Ayon sa United Nations, 2 bilyong hektarya sa buong mundo degraded o nasira na, particular na sa mga bansa sa Africa at Middle East. Wala mang malawak na disyerto sa Pilipinas, apektado naman daw tayo ng tagtuyot. When you say drought, it doesn't mean that you are only focusing on crops, on livestock, on poultry and fisheries, but you have to consider also the social, the environmental conditions. Once drought is there, automatically it cascades and it will affect our economy. Kaya naman, ang delegado natin sa Turkey, puspusan ang paghahanda para sa pagtindi ng El Nino sa mga susunod na taon. Plano ng Department of Agriculture na bumuo ng komite para solusyonan ang epekto ng tagtuyot. We will create or organize a team. It's a interagency team to tackle the formulation of a policy towards drought management. Gayunman, hindi raw simple ang pagdaraanan nitong proseso at ang isa sa mga malaking balakid, budget. We have to double time our efforts even though we have that good policy and the mechanism to do it. If government will not provide the necessary funds for this purpose, then there's nothing to reckon with. Inaasahang gugulong ang pagbuo ng komite sa ilalim ng Committee on the Conservation and Management of Resources for Development sa susunod na taon.